pagbalik ni Mila sa mansyon ng mga Piero ay isang malaking palaisipan sa atin kung sino ang siyang nakakita sa kanya sa pagbaba niya sa hagdan galing sa likod ng mansyon. Habang nabigyan naman ng pangalawang pagkakataon si Ador na makabalik sa mansyon, ngunit isang kondisyon ang sinabi ni Pilis na hindi umano pwedeng tumabi sa kanya si Ador hanggat hindi siya nagpapamedical dahil nga baka nagkaroon na ito ng sakit sa dami ng mga babaeng nakatalik nito. Habang si Carlos naman kasama si Pilis ay pinuntahan na ang hideout ni Ador kung saan nito ginawa ang kabubuyan at sinunog para nga malinis ang buong kalat. Sa mansyon, giit pa ni Carlos na hindi lang sila ang nakakaalam sa mga nangyari at sigurado siya na may iba pang traidor sa kanila at hindi magtatagal ay mahuhuli niya rin yun kung sino man ang Judas na yon. Sa kabilang banda, sinabi ni Lexa kay Mang Lando na kinakabahan siya kay Stella na kinakailangan na nilang gumawa ng pera bago pa man sila mapahamak lahat ng dahil sa kanya. Kinabukasan nga ay hindi na nagpapigil pa si Stella at matapang na tinawagan si Ador para makipag-deal at humingi ng mas malaking pera. Nalingid nga sa kaalaman ni Stella ay naroon si Carlos at Pilis na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kakagatin naman ni Stella ang gagawing pain ni Carlos kung saan makikipagkita si Ador kay Stella dala ang malaking halaga ng pera. Sinabi ni Carlos kay Ador na sa pamamagitan nito ay mahuhuli nila sa bibig mismo ni Stella kung sino pa ang mga nakakaalam tungkol sa modus ni Ador. Mga kapamilya, dito na nga kaya malalaman ni Carlos kung sino ang siyang may kagagawan ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Dahil sa pagtatraidor ni Stella, yan ang mga dapat nating abangan sa teleseryeng hinding-hindi ka patatahimikin gabi-gabi, ang Dirty Linen.